it's me again. So may lilinawin lang po akong net rate ng mga manggagawa dito po sa Poland. At tanong ng isa nating kabayan ang tungkol sa accommodation, kung may allowance ba raw kapag sakaling naka-leave out. At pag-usapan na rin natin yung iba pang tungkol dito sa Poland. Yung neto po dito ng mga manggagawa ay hindi po pare-parehas. Depende po sa bigay ng mga agency po. Pero ang pinakamababa na po ditong rate ay 22.50, mga ganyan po, 22 something. Meron naman pong mga lugar na mas matataas ang bigay na neto po. Meron po akong mga kakilala na ang rate nila ay 24, 25, meron pong 27, 28. Yung pong 27 or 28 na yon ay mga fully skilled na po yun. Yun po yung mga welders. Yun po, malalaki po ang mga per hour nila dyan. Tapos meron naman pong 30. Yun na po yung direct na po sila sa company. Yun po yung inabsorb na sila, kumbaga. Inabsorb na ng company. Kaya yung binibigay na gross ng company ay direct na napupunta sa kanila, hindi na dumadaan sa agency. Kaya full na yung kanilang sa mga sahod. Meron po kasi ditong mga company na nagre-regular po, ina-absorb po nila yung kanilang mga empleyado na medyo maganda yung mga performance nila. Pero kapag ikaw ay naging regular na, inabsorb na ng company, ang magiging oras na lang po nila ay 8 hours na lang po per day ang kanilang tatrabahuhin. Hindi na po sila pwedeng mag-exceed sa 8 hours. Ayun po ang rules dito ng mga company kapag ikaw ay naging regular. Katulad dito sa mga local employee dito, hanggang 8 hours lang sila. Hindi sila pwedeng magtrabaho ng sobra-sobra sa 8 hours. Ayun po ang rules dito ng mga company o ng gobyerno po. Ayan, sa mga nagbabalak pong mag-apply papunta dito sa Poland para magtrabaho or kasalukuyang may apply na. So, ang tips ko sa inyo ay kahit anong posisyon ay applyan nyo na dyan sa inyong mga agency. Kung nasaan man kayo, kung nasa Pinas or nasa abroad na, sa Taiwan or dito sa Middle East. Kasi alam ko meron dyang mga mga nag-a-apply papunta dito. So, yun nga po, kahit anong posisyon ay applyan nyo na. Kasi, pagdating naman dito, halimbawa, hindi nyo nagustuhan yung nadatnan yung company or trabaho, ay pwede po kayong lumipat sa mahahanap nyong mas magandang trabaho. Marami po kasi ditong hiring na mga trabaho na medyo magaganda. Ayun po, ang tips ko sa inyo, okay lang kahit anong applyan nyo dyan. Kasi pagdating dito, ay maa-applyan nyo yung mga gusto ninyong mga posisyon. Kasi marami po ditong hiring. Ayun po ang isa kong tips dyan sa inyo. Huwag na po kayong mamili kung ano-anong mga job order na binibigay nila. Okay lang yon. Kasi, yun nga, pagdating dito ay pwede nyong lipatan kapag pwede po kayong maglipat kapag hindi nyo nagustuhan nga yung inyong mga nadatnang trabaho. Meron po kasi mga case dito na ganun.
dumating, hindi nagustuhan yung trabaho, ayun, naglipat. Ganun po. Kasi madali lang naman maglipat kapag once na hindi nyo nga nagustuhan yung mga nadatnan yung trabaho. Yun nga lang ay kapag naglipat ka ng company, ay kailangan ng working permit. Hindi ka pwedeng magtrabaho ng walang working permit. Ayun po ang rules dito ng gobyerno. Kasi once na wala kang ganon, na nagtatrabaho ka, nahuli ka ng pulis, kasi meron ditong case na pinupuntahan mismo ang mga accommodation. Tapos sa labas, may mga nag-check kung pulis. Kapag wala kang ganon, automatic deport ka. Kaya kapag naglipat ka, ay mag-wait ka ng working permit, mga 1 month. At pwede naman na halimbawa kasalukuyan kang nagtatrabaho. Kapag kaayaw mo na dyan sa trabaho nyo, ay pwede po kayong magpa-process na ng working permit para habang naghihintay ay may trabaho pa kayo. Ayun po ang kagandahan kapag gusto ninyong lumipat, mag-apply na kayo doon sa lilipatan ninyo, tapos ipaprocess na nila kayo ng working permit. Okay lang yun kahit na may trabaho pa kayo. So meron pa kayong kikitain habang naghihintay. Dito naman po tayo sa tanong ng isa nating kabayan, ang tungkol sa accommodation. Kung may allowance daw ba kapag naka-leave out ang isang manggagawa? So ang sagot ko po dyan, hindi po lahat ng agency ay nagbibigay ng allowance po kapag ikaw ay naka-leave out. Pero karamihan po ng agency ay may bigay talagang housing allowance. Konti lang po ang agency hindi nagbibigay. Mga isa, dalawa, mga ganun lang. Yun yung mga kuripot na agency. Pero karamihan po talaga ay nagbibigay. Katulad dito sa akin, sa agency ko ay 300 po ang bigay nila sa akin. 300 PLN per month. Ayun po ang nare-receive kong housing allowance, 300 po. So kapag ikaw naman ay naka-accommodation, 400 PLN ang kaltas po sa inyong mga sahod. Every month po yun. So para po sa akin mas maganda po na naka-leave out. So kung ikaw naman ay nagtitipid, magandang sa accommodation ka kasi medyo mura kapag naka-accommodation ka. Sa akin kasi mas gusto ko yung naka-leave out kasi gusto ko yung wala akong kaagaw. Tsaka sa accommodation kasi marami kayo dyan magkakasama. Iba't ibang lahi. Mga Ukraine, Indian, Nepal, iba't iba pong lahi. Mga yan, mga dugyot. Halimbawa naman na may mga kaibigan kayo, kakilala, pwede kayong maghati-hati sa bahay para makamura kayo. Kasi mas magandang naka-leave out talaga. Walang hassle, hindi nyo pa kasama ang mga iba't ibang lahi. Kasi sa accommodation nga ay ganun. Ayan, hanggang dito na lang po muna ulit tayo at tatapusin ko na muna ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa may mga katanungan pa, comment lang po kayo. And paki-subscribe na din po sa mga bago dyan. Ayan, maraming salamat po ulit. Bye-bye. See you on my next vlog.